Eto na naman tayo at sa video na to ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang copyright. Karamihan po sa atin ay alam na po kung ano nga ba ang copyright. Ginawa ko po ang video na to para po sa mga hindi pa nakakaalam kung ano nga ba ang copyright. Bago po tayo mag-start, pa-like naman po, pa-share and pa-subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. And by the way guys, please refrain from using the word CPR. Kasi po ang copyright hindi naman yan cardiopulmonary resuscitation na kung saan magbibigay ka po ng first aid sa taong nahihirapang huminga or inatake sa puso. Uh-oh. A copyright is a type of intellectual property that gives the creator of an original work or other holder the exclusive and legally secured right to copy, distribute, adapt, display, and perform a creative work usually for a limited time. In simpler terms, ito po ang legal right or karapatan ng isang creator sa kanyang original work or artistic work. Halimbawa, meron po siyang ginawang music or sound recording. Siya po ang copyright holder nito or copyright owner. Siya lang po at ang taong binigyan niya ng authority ang pwedeng kumopya or gumamit po nito. Ito po ang halimbawa ng mga intellectual property or types of copyright protected works. Audiovisual works, sound recordings and musical compositions, written works, visual works, video games and computer software, and dramatic works. Yan po ang mga content or creative work na hindi pwedeng gamitin hanggat walang pahintulot po ng copyright owner. Walang sino man po ang pwedeng gumamit ng walang pahintulot. Otherwise, pwede niya pong ireklamo ng copyright infringement. Ang copyright infringement po ay ang paggamit ng copyright protected content nang wala pong pahintulot ng copyright owner. Pero meron tayong mga nakikitang nag-upload sila ng mga copyright content. Pwede nga bang mag-upload ng copyright content? Pwede pong gamitin ang copyright content or copyright protected work kung binigyan po tayo ng authority ng copyright holder or copyright owner na gamitin po ang content nila. At yung iba namang mga copyright holders, pumapayag po silang gamitin po ang content nila at hindi tayo nakaka-copyright dahil po sa Creative Commons licenses. Kung ayaw nyo pong gamitin ang video nyo, punta po kayo sa YouTube Studio, Settings, Upload Defaults, Advanced Settings, at dapat po naka-standard YouTube license. Kasi po kung naka-Creative Commons, ibig sabihin pumapayag ka pong gamitin ang video mo. Pwede rin po tayong gumamit ng mga copyright protected content or copyright protected works. Depende po kung saan natin ito gagamitin. Kapag po ginamit natin ang copyright content for criticism, commentary, news, reporting, teaching, scholarship, and research, it is considered fair use. Ang fair use ay ang paggamit po ng copyright protected materials kahit po walang pahintulot ng copyright owner. Pero depende po kung para saan ito gagamitin. And fair use is an exception to copyright law. So hindi po makakapagsabi sa YouTube kung fair use nga ba ang content natin. Ang lawyer lang po ang makakapagsabi. At ito po ang 4 factors na tinitingnan ng court para masabi pong fair use nga ang content natin. Before we proceed to the next topic, please like, share this video, and subscribe. There are 2 types of copyright. Copyright claim or ID claim and copyright strike. Dito muna tayo sa madaling ma-resolve ang copyright claim or ID claim. So kapag meron tayong copyright claim, ibig sabihin po nag-request ang copyright owner kay YouTube na i-remove po ang copyright content natin. Halimbawa po gumamit tayo ng copyright music at nagpadala po ng removal request ang copyright owner kay YouTube. Ino-notify tayo ni YouTube na meron nga tayong copyright content. At kaya po natitrace ng mga copyright owner na meron tayong copyright content dahil po meron silang content ID. Ito po yung tool na ginagamit to track down our copyright content.
So kapag meron tayong copyright claim or content ID claim, nabablock po yung video natin or hindi mamomonetize, pero depende po sa copyright owner kung pumapayag sila na hati sa revenue. At minsan nakablock po sa ibang bansa ang copyright content natin. So kung may copyright claim ka or ID claim, huwag ka pong mangangamba kasi pwede po yang ma-resolve. At nakablock lang po ang content mo or partially block, pero hindi naman po yan nakaka-affect sa channel mo. Para ma-resolve po ang copyright claim, punta po kayo sa YouTube Studio, i-select po ang video or live na may copyright, i-click po ang copyright, see details, select action, at pwede nyo na pong i-trim out, replace song, mute song. So halimbawa, i-click natin ang replace song, continue. Piliin lang po ang song, i-add, and save. Pero kung naniniwala ka na wala kang nilabag, na fair use lang ang content mo or nagkaroon lang ng error at sa'yo talaga ang video, pwede ka pong mag-file ng dispute. But remember, copyright is being governed by law, and YouTube isn't able to mediate rights ownership disputes. So hindi po pwedeng mamagitan si YouTube between the copyright owner and the one who is copyright. At hindi masasabi ni YouTube kung dapat nga bang i-dispute ang copyright content mo. Kaya kung balak mo pong mag-dispute, magsika muna ng legal advice para sigurado ka po sa gagawin mo. Copyright strike or formal complaint. Ito na yung medyo mabigat sa dibdib na para kang iniwanan ng jowa mo. Oh no! Kapag po nakatanggap tayo ng copyright strike, ibig sabihin po nag-submit ng legal copyright removal request ang copyright owner dahil po sa paggamit natin ng content nila ng walang paalam. Kapag natanggap po ni YouTube ang request, nire-review po ni YouTube ang content natin at pag napatunayan po na meron tayong strike or copyright content, nire-remove po ni YouTube ang copyright video natin. At pwede rin po tayong ma-strike or community guideline strike kung meron po tayong nilabag na community guidelines. And we can only have 3 copyright strikes. Pag nakatanggap po tayo ng first copyright strike, dahil syempre lahat naman po tayo nagkakamali, warning pa lang po yun at kailangan pong pumunta tayo sa copyright school para maintindihan po natin ang copyright principles. Kapag nagkaroon tayo ng first copyright strike, hindi tayo makakapag-upload ng video, hindi rin makakapag-live, at hindi makakapag-premiere. In other words, wala tayong access sa YouTube channel natin for 1 week. Second strike, wala po tayong access sa channel natin for 2 weeks. Kapag nakatatlong copyright strikes po, mati-terminate po ang account, mari-remove po lahat ng upload videos, at hindi na po makakagawa ng bagong channel. Pero nagbibigay pa rin po ng 7 days period si YouTube para maayos po natin ang copyright natin. At kapag naayos po, hindi po ma-disable ang channel natin. So napaka-considerate po ni YouTube, binibigyan pa rin niya tayo ng chance. Hindi kagaya ng ex mo na basta ka na lang iniwan nang hindi ka binibigyan ng chance. And there are 3 ways to resolve a copyright strike. Number 1, wait for it to expire. So kapag nagkaroon ka po ng first copyright strike, kailangan mo pong makumpleto ang copyright school. And after that, mag-i-expire na po ang copyright strike mo after 90 days. Get a retraction. Pwede ka pong makipag-communicate sa copyright owner at makiusap po na i-retract po ang claim nila ng copyright infringement. Submit a counter notification. Kung palagay mo, sa'yo talaga ang video mo na fair use lang ang content mo at nagkamali lang sa pag-remove nito, then you can submit a counter notification.
Yan po ang copyright, copyright claim, and copyright strike. Dito naman tayo sa mga haka-haka or mga maling paniniwala sa copyright. Kapag daw po nagbigay tayo ng credit sa copyright owner, hindi na daw tayo makaka-copyright. Mali po yun, kahit magbigay tayo ng credit sa copyright owner, makaka-copyright pa rin po tayo. At kapag daw seconds lang ang ginamit nating music, hindi tayo makaka-copyright. Mali po yun, kahit seconds lang yan, kapag copyright content po yan, makaka-copyright pa rin po tayo. At ito pa po ang ibang example ng maling paniniwala sa copyright. Sana po may natutunan kayo sa video na to. For further information, please click the link below. If you have any questions, suggestions, correction, feel free to do so.